ay nag-rescue, sumaklolo lang sa kanila. Kami pa yung kami pa yung convicted at kami yung mapaparusahan. Nanindigan si ACT Teachers Party List Representative. So ito yung paninindigan niya, no? Nalulungkot siya sa desisyon ng korte dahil nga ang kanyang reasoning dito nahatulan pa sila ng guilty na kung tutuusin raw sila pa nga ay tumutulong dito sa mga minor de edad na ito, no? Pero marami ring na mga nagsasabi na mga vloggers, mga politicians, mga political analysts na paano mo, sila ang magsabi hindi ako, paano mo masasabi na tinulungan mo when in fact, ang mga parents po, pumapalag po sa ginagawa ninyo. Yun ang kanilang argumento. Kaya nga, nagtataka rin sila. Siguro naman, ang desisyon ng korte dito, may pagbabasihan talagang ebidensya. Siguro naman, there is always siguro panahon na yung mga bata dito kinausap ito siguro, no, ng mga ating during the case, no, kinausap kung ano talagang nangyari. Depende lang ito kung aaminin ng mga bata na talaga bang may ginawa o tinulungan ba sila. Okay? So, basing on the result of the mga ebidensya, ganyan, nakapag-desisyon na itong korte. So, Castro, yung pag-iyak-iyak mo dyan, nafe-feel namin na talagang malungkot ka sa desisyon. Ang sa amin lang, Castro, iiyak ka pala Yan ang isasabihin ko. Ito yung opinion ko, itong reaction ko. Iiyak ka pala. Kasi, sa napansin ko sa mga nagdaang araw, ang gara-gara mong babatikos ni VP Sara sa confidential funds, ang gara-gara mong mag-akusa ni VP Sara patungkol dyan sa 11 days. Di ba? Yun ang lagi naming naririnig, 11 days. Mga bangag vloggers dyan, mga tambaluslos vloggers dyan, ito yung kinakampihan ninyo. Ito yung pasimuno sa 11 days na ginasta na 125 million confidential funds si VP Sara. Ito yung pasimuno dyan sa 11 days. 11 days? Di ba? Sabi ng mga bangag vloggers, grabe. Mike Abby, grabe. 11 days. Ginasta yung pera. Pati itong si Jared, 11 days, ginasta yung Ang dami nila dyan. Pati itong si Nino Barsaga, inakasuhan nila si VP Sara na 11 days. Siya ang pasimuno niyan sa 11 days na confidential funds na 120 billion. Bakit raw ginasta ni VP Sara? Na, sa tingin naman natin, may mali ba dyan kung ginasta yung pera na yan? Kasi dapat naman talaga yung maubos bago matapos ang taon. Diba? Pero, nag-aakusa ka, gusto mong paimbestigahan, nilagyan mo ng kulay, mali siya, pero iiyak ka pala. Ito yun, Di ko maintindihan ang mga bangag vloggers mga bangag vloggers ba na laging bumabatikos kay VP Sara. Ito yung kinakampihan nyo na mas kinakampihan pa nila ito. Ngayon, nagresulta na sa korte, pero I know for sure na itong si Castro ay mag-a-appeal ito. Okay? Meron pang pwedeng gawin si Castro dito, mag-a-appeal siya. Irerespetuhin natin yan kasi si Castro rin, deserve rin niya na i-treat siya ng fair sa ating gobyerno. Okay? Lahat naman tayo, kahit alam kong galit kayo sa kanya, pero para sa patas na serve ng batas natin, she can always appeal. Okay? So, hihintayin natin ang kanyang appeal at yan, depende na yan sa korte. Sabi pa nga ni Castro, hanggang sa Supreme Court, no?
lalaban sila. So tingnan lang natin kung ano ang magiging resulta. Pero for now, na nakikita ka namin na umiiyak ka, sabi ko, ako pa sa'yo Castro, wag na kasing pabida always. Wag na kasing batikos ng batikos kay VP Sara. Bago ka bumatikos ni VP Sara at bago ka bumatikos sa mga Duterte, tingnan mo muna ang sarili mo kung ikaw ba rin ay malinis. 'Di ba? Tingnan mo rin ang sarili mo kung ikaw ba ay malinis. Ma'am Delske, hello po. Kasi hindi maganda tingnan Castro. Ikaw yung nangunguna sa media, nagpapamedya, batikos ng batikos dito sa mga Duterte, kung ano-anong mga pinagsasabi mo patungkol dito sa mga Duterte, pero ikaw pala, meron ka ring mga ganitong nangyayari. Diba? So kaya nga, iwasan natin na lagi tayong turo ng mga kung ano-anong ituturo nyo sa mga taong mga kalaban nyo. Pero at the end of the day, ikaw rin pala, mas grabe pala yung mga sitwasyon mo. Di ba? So nagresulta na, patuloy. Franz Castro na wala silang ginawang masama ni dating Bayan Muna Representative sa Turo Ocampo. Kasunod yan ng hatol na guilty sa kanila ng Tagum City. Mag-appeal kayo kung sa tingin ninyo malinis ng inyong intention doon, sige, mag-appeal kayo. Pero ito yung tatandaan mo, Castro. Respetuhin mo yung batas. Respetuhin mo yung batas kung ano ang magiging resulta. Okay? You can always appeal. Kung sabi ng batas, kung sasabihin ng batas na ikaw ay inosente, di respetuhin rin natin. Di ba? Regional Trial Court Branch 2 para sa kasong child abuse. Hindi naiwasan ni Castro ang maging emosyonal sa desisyon. Tingnan natin yung kanyang pag-iyak, As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante at syempre yung pagbibigay ng knowledge at ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin. No? Yan ang sinabi ko sa'yo. Umiiyak ka. Ang tanong ko dito umiiyak ka. Ano bang ibig sabihin ng pag-iyak mo? Naiyak ka kasi buong akala mo na nagmagandang loob ka dito sa ginagawa mo. Tapos ikaw pa yung may kasalanan kaya umiiyak ka. Yan ba ang ibig mong sabihin, di ba? Pero Castro, bakit sabi nga nila, hindi ka raw nagpaalam dito sa mga magulang ng bata, mga bata. 'Di ba? Dito tayo dapat mo 'yan, i-explain mo 'yan. Kasi ayoko rin ako Castro, ayoko rin na pangunahan ang sitwasyon mo. But you have to explain. Bakit ang mga parents dito sa mga minor de edad na ito ay hindi ka raw nagpaalam? Gaano yan katotoo? Kaya nga, nasabi ko, kaya pala na ganito yung resulta ng korte sa kanya ngayon. Diba? Ulitin natin kasi alam kong natutuwa kayong makita itong pag-iyak ni Castro. No, kapakanan ng mga estudyante at Sa desisyon, as teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante at syempre yung pagbibigay ng knowledge at ganitong kaso pa yung ikakaso sa akin, yung child abuse. Makiiyak na nga. Pero Castro, we have to respect
decision. Okay? Samantala, respetuhin namin ang inyong pag-appeal. Okay? Kaya parang masama yung loob ko sa ganito. Sabi ng iba, ang saya-saya. Castro, bilog ang mundo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Iiyak ka pala eh. 'Di ba? Batikos ng batikos ka kay VP Sara, kung ano-anong lahat na lang siguro ng mga ginagawa ni VP Sara. Reklamo kayo ng reklamo. Bigyan nyo kaagad ng mali siya kung ano-anong mga sinasabi nyo. Ngayon, pinagtatawanan ka ngayon ng mga supporters ni VP Sara. Alma Bohols, hello po. Dati ang tapang-tapang. Ngayon pala, iiyak. Huwag kang iiyak. Pag-file ka ng appeal, no? Ganitong desisyon na nandiyan. Makaiyak na nga. Sige nga, huwag kayong tumawa dyan, makiiyak tayo. sabi dito, drama pa more. Nag-ugat ang kaso sa Solidarity Mission sa Salugpongan School sa Talaingod, Davao del Norte noong November Evangeline Gonzales, good afternoon po. 2018, kung saan inimbitahan sina Castro at Ocampo. Tumawag daw sa kanilang mga guro ng Lumad School para magpasaklolo dahil hinaharas umano sila ng mga alamara o paramilitary group sa lugar. Dito Yan ang bersyon nila Castro. na inakusahan ng grupo ni Castro na tumangay umano sa 14 na estudyanteng lumad sa naturang misyon. Wala raw kasulatan na pumayag ang mga magulang ng mga estudyante nang sumama kina Castro at Ocampo sa parehong Narinig nyo yun? Narinig nyo yun? military group sa lugar. Dito na inakusahan ng grupo ni Castro na tumangay umano sa 14 na estudyanteng lumad sa naturang misyon. Wala raw kasulatan na pumayag ang mga magulang ng mga Walang kasulatan na pumayag ang mga parents. estudyante nang sumapat na estudyanteng lumad sa naturang misyon. Wala raw kasulatan na pumayag ang mga magulang ng mga estudyante. Ang mga magulang ng mga estudyante, walang kasulatan na pumayag sila. So, ibig sabihin, lumabag ka sa batas. Tapos, bakit may tumawag sa bakit nag-checkpoint? Diba? Yung checkpoint na yon, meron sigurong tumawag. Oy, Evangeline Gonzales, hello po. Maraming salamat sa 8 Hong Kong dollars. Maraming salamat, Ma'am Evangeline. Hello po. Nang sumama kina Castro at Ocampo. Ma'am MJ, shoutout sa inyo. Sa parehong taon, inaresto sina Castro at Ocampo pero nakalaya sila matapos magpiyansa. Hindi nila dinukot ang mga bata, kundi sinagip So sa version nilang Castro, sabi na hindi daw nila dinukot. Okay? nila ang mga ito. At any rate, we deny all of the allegations. Yung existing bail bonds namin dun sa kaso ay tinuring at tinanggap ng korte na applicable sa period ng appeal. So, hindi kami pwedeng arrestuin. Ayon sa desisyon ng korte, may sapat na ebidensyang nagpapatunay na nilagay nila sa alanganin ang kaligtasan ng mga lumad na estudyante. Paglabag daw yan sa Providing for Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Diba? So, nilabag nila. Ito yung explanation. Ito yung nilabag nila. Matatanda ang unang kasong inihain laban sa grupo ni Castro ay kidnapping. Linawin natin ang